Nandoon pa rin siya. Sa kusina. Nakaupo sa lamesa. Tinititigan ang walang laman na plato. Hindi ako makalapit. Hindi siya ang aking ama. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay John at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Capiz. Ang baryo namin ay tahimik, liblib at puno ng mga kwento ng kababalaghan. Pero para sa isang batang tulad ko, iyon ay bahagi lang ng pagkabata. Ang aking ama, si Mang Ben, ay isang mangingisda. Siya ang haligi ng aming pamilya, matapang at mapagmahal. Noong 10 taong gulang ako, 10 taon na ang nakalipas, umalis siya upang magtrabaho sa ibang bansa. Lumipad siya patungong Saudi Arabia, nangako na babalik at bibigyan kami ng magandang buhay. Naaalala ko pa ang paalam niya sa amin ng aking ina, si Aling Nena, at ang aking nakababatang kapatid, si Lena. Mag-iingat kayo, ang sabi niya habang niyayakap kami ng mahigpit. Babalik ako. Pangako. Ang mga taon ay lumipas, ngunit ang ama ay hindi bumalik. Ang mga sulat niya ay unti-unting dumalang hanggang sa tuluyan nang nawala. Akala ko, kinain na siya ng ibang bansa, o marahil, nakahanap na siya ng bagong pamilya. Hindi ko alam na may mas malala pang mangyayari. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang pagkawala ni Mang Ben ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pamilya, ngunit ang pagbabalik niya, matapos ang isang dekada, ay mas nakakagulat at nakakapanindig balahibo. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang gabi, habang naghahanda kami ng aking ina ng hapunan, may kumatok sa pintuan. Sino iyan? Nagkatinginan kami ni Aling Nena. Bihira ang dumadalaw sa amin ng hating gabi. Kakaiba ang tono ng katok, parang walang ritmo, parang galing sa isang bagay na hindi sanay kumatok. Buksan mo, June, baka kapitbahay lang. Binuksan ko ang pinto. At doon ko nakita ang isang lalaki. Payat, patpatin at ang balat niya ay kulay abo. Ang mga mata niya ay nanlilisik, walang emosyon. Ang damit niya ay luma at puno ng dumi. Nakatingin lamang siya sa akin, hindi kumukurap. Sino iyan, June? Hindi ako nakasagot. Natigilan ako sa nakita ko. Ngunit nang magsalita siya, napakalamig ng boses niya, parang hangin sa sementeryo. Nena. John, ako ito. Nagulat si Aling Nena. Agad siyang lumapit sa pintuan. Ben, ikaw ba talaga iyan? Lumapit siya, dahan-dahan, parang hindi sigurado. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Ben, mahal ko. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Dahil ang lalaking iyon na nagpakilalang Mang Ben ay hindi na ang ama na lumisan. Pinapasok namin ang aking ama. Ngunit hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa bangko at tinitigan ang sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang buhay. Nag-alok kami ng pagkain, ngunit hindi siya kumain. Nagtanong si Aling Nena, ngunit hindi siya sumagot. Parang isang estatwa, nakaupo lang doon. Kinabukasan, ganoon pa rin. Nagising ako at nakita siyang nakaupo pa rin sa parehong posisyon, nakatitig sa kawalan. Hindi na rin siya naliligo. Ang amoy niya ay unti-unting nagbago, parang amoy ng lupa at lumang dahon. Isang gabi, habang natutulog ako, narinig ko ang mahina at kakaibang tunog mula sa kusina. Pumunta ako doon at nakita ko ang aking ama, nakaupo sa lamesa. Nagulat ako nang makita ang ginagawa niya. Ama? Anong ginagawa mo? Kumakain. Ngunit walang laman ang plato niya. Nagkukuskus lang siya ng kanyang tinidor sa isang plato na walang laman. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan. Kumakain ka ng ano? Wala namang pagkain sa plato mo. Mayroon. Napatakbo ako pabalik sa aking ina. Ginising ko siya.
Ina, gumising ka. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay ama. Ano ba iyon, June? Pumunta kami sa kusina. Nakita namin si Mang Ben, nakaupo pa rin doon, nakatitig sa walang laman na plato. Ben, ano ang ginagawa mo? Kumakain ako. Walang pagkain, Ben. Anong nangyayari sa iyo? Nagugutom ako. Ang kanyang boses ay malamig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa amin. Nagulat si Aling Nena. Hindi ikaw ang aking asawa. Sino ka? Ako si Ben ang iyong asawa. Biglang tumayo si Mang Ben, ang kanyang mga buto ay umuugong at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang kanyang mga mata ay naging pula. Hindi ako nagbago. Ikaw ang nagbago. Napasigaw si Aling Nena. Niyakap ko si Lena at naramdaman ko ang matinding takot. Ina, tumakbo tayo. Hindi. Hindi ko iiwan ang aking asawa. Hindi mo.